Kahit may kaso, basta hindi final, pwede iproklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, kinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo. Gaano ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas? Utang inang bansa to. Hello guys, good evening kasi gabi. May pupuntahan lang kami. Pero habang naglalakbay tayo ay meron akong i-content. Okay, may napanood kasi tayo yung kinatawan ng Duterte Youth Party List. Grabe. Ay nagwala na mga kababayan, nagwala. Oh shit, oh shit. At napakabibigat yung kanyang mga binitawan na mga pangusap, mga salitang kahindik-hindik, kagulat-gulat. Oo, ikaw ba naman ang hindi iproklama na nanalo ka, pagkatapos hindi ka ipoproklama, kahit sino naman po siguro ay hindi po matutuwa sa mga ganong mga pangyayari mga kababayan. Kaya itong kinatawan po ng Duterte Youth Party List ay talagang sumabog na po yung kanyang damdamin, yung bugso ng kanyang damdamin ay talagang pinakawalan na po niya. At mabibigat yung kanyang mga pananalita mga kababayan. Panoorin natin ito at tignan natin kung paano siya nag-react doon sa mga nangyayari sa hindi po pagproklama ng COMELEC sa kanilang party list. Panoorin natin tong video mga kababayan. Yan ang aming gustong gawin para sa bansa. Kayo COMELEC, huwag kayong makialam sa aming away. Sa mga makakaliwang grupo ang nagkaso sa amin, makakaliwang grupo, yung gobyerno ng Pilipinas nagkaso sa kanila, di sana pareho kaming hindi maproklama. Bakit sila naproklama? Mas matindi yung kaso sa kanila ng Government of the Republic of the Philippines. Sila nagkaso lang sa amin, kami hindi makaupo. Dahil sa inyong pamumulitika at mga business as usual nyo dyan. Anong gagawin nyo? Ituturo nyo sa akin kung sinong kukuhanin kong abogado para ma-resolve yung kaso? Utang ina. Buisit na kami sa ganyang sistema sa gobyerno. Kahit si Bongbong Marcos, buisit na. Kayo sa COMELEC ang huling gumaganyan, namumulitika. Kaya masabi ko sa inyo, kung hindi pa aayusin to ng COMELEC, taong bayan ang nagagalit sa'yo dahil ayaw mong paupuin yung ibinoto nila. Si Bongbong Marcos na rin ang nagagalit sa inyo at pinagre-resign kayo dahil namumulitika kayo. Ita-technical nyo lang bilang abogado, technically we are not a member of the cabinet and we will not file resignations. Ang ina, ganito ba tayo sa Pilipinas? Nagpapaaral tayo ng mga abogado para i-twist lang yung batas at maging discretion lang natin kung kailan gagamitin yung kaso na hausaw. Kung ganyan lahat ng klase ng abogado, wala nang pag-asa ang bansang ito. Kaya sana naman, yung ibinoto ng taong bayan, paupuin nyo. Yung pinagre-resign ng Pangulo, mag-resign naman kayo. Lahat ng atensyon nasa inyo na. Ayaw nyo bang pansinin? Kayo na lang ang namumulitika dito, tapos na yung eleksyon. Kayo pa rin ang namumulitika sa resulta ng eleksyon. Sa mga commissioner at mga director dyan na mga yes man, taga-bulong kay George na, Kapag kinasuhan kayo, hindi nyo pwedeng sabihin na inutusan lang kayo ng head of agency. Puro kayo abogado dyan. Sana naman maging patas kayo sa inyong pag-interpret ng batas at mga regulasyon. Nakalagay sa inyong rules. Kahit may kaso, basta hindi final, pwede iproklama. Kami hindi nyo pinoproklama. Lahat ng kasama namin. Malversation of funds, graft and corruption, plunder, citizenship, hindi Pilipino, may kaso pa sa drugs, nasa CIA pa, kinasuhan ng terorismo. Lahat sila nakaupo, kami hindi makaupo.
Ikaw po! Gaano ka-twisted ang pag-interpret nyo ng batas? Utang inang bansa to! Okay, napanood natin yung video, nakita nyo po. At yan po ay tinalakay din kanina sa sagalang mamamayan. Ang tungkol po dyan sa hindi nga po pagproklama sa Duterte Youth Party List na nanalo naman. Pero ang sabi ng kinatawan din ng COMELEC ngayon po yung sa kasalukuyan po ay meron po kasing nakabinbin na reklamo o isinampang kaso po sa kanila kung kaya't hindi po sila ipinoproklama hanggang ngayon. Ngayon, kung mapatunayan po na yung mga reklamo sa kanila na isinampang kaso ay wala naman pong basihan o kaya wala naman pong katotohanan, sabi po ng kinatawan po ng COMELEC, mga kababayan, ay walang dahilan kung bakit hindi sila ipoproklama. Maproproklama din po sila, kailangan lang po na sumunod sa alituntunin at batas na pinaiiral po, mga kababayan. Yun po ang naging tugon po ng COMELEC sa reklamo po ng Duterte Youth Party List. Mabuti po siguro panoorin natin po yung interview ng saganang mamamayan dito po sa kinatawan ng COMELEC ngayon sa kasalukuyan, mga kababayan. Ito po, panoorin natin. Isa pa po, last na lamang, yung may kinalaman po sa issue ng party list, yun hong Duterte Youth at saka yung BH party list. Ano po ang magiging disposition dito ng COMELEC, Attorney Rex? Simple lamang naman po ang pinapahatid po naming mensahe. Sana po maunawaan nila na may mga pending na issues na kailangan ma-resolve. Tama naman din po yung sinasabi ng Duterte Youth na maaring 2019 yung isang issue, although may bagong issue po laban sa kanila. Hindi po nare-resolve. Hindi, ayaw na po naming punahin yung dating liderato ng COMELEC, pero isa po ang malinaw sa record kasi unresolved. At hindi naman po uprang mananatili at magpapatuloy dito po sa ating bansa na hindi nare-resolve ang isang kaso. At Enrique, makakabuti po ito para sa ating lahat. Maresolve ang kaso, kung walang basihan, mai-dismiss, tuloy ang proklamasyon. Kung sakali naman po may basihan at talagang madi-disqualify o kaya matatanggal ang registration, pwede pong umakyat sa Korte Suprema. At Enrique po, napaloob po tayo sa legal na proseso. Ayun, so bago ho mag-June 30, kasi July 1, mag-start ng kanilang term, ano po dapat gawin ng dalawang party list group na nabanggit para umakto na po ang COMELEC, Attorney Rex? Tuloy na po. Kahit wala po silang gawin, tuloy na po ang pagdinig ng COMELEC dito. In fact, yun nga pong ating Duterte Youth ay tumakbo na po sa kataas-taasang hukuman. At inaasahan po namin yan. Kasama naman po talaga sa legal remedies po yung pag-question po sa mga aksyon ng COMELEC. Hindi ba yun parang abra? Paano ko ang decision ng COMELEC ay pumabor sa kanila? Ay, di mang mangyayari po. Poproklama na po namin sila. Wala nang balakid sa kanilang proklamasyon. Kung hindi naman po pumabor, pwede po silang mag-file ng motion for reconsideration o kaya po umakyat ng tuluyan sa Korte Suprema at questionin ang naging desisyon ng COMELEC. Ang point ko po, di ba, nung umakyat na sa Korte Suprema, wala pa kayong desisyon. Paano kung ang desisyon ninyo pumabor sa kanila? Paano yung kanilang niakyat na usapin sa Supreme Court, Attorney Rex? Magiging moot and academic na po dahil yung mismong pagkakapostpone po ng kanilang proklamasyon ng kine-question dito. At kung ipoproklama na namin sila, wala na pong issue na dapat nalitisin pa. Ayun. So mag-antabay na lang pala. So isang bagay po, gaya na nabanggit nyo, may assurance tayo na bago mag-June 30 ay meron pong resolusyon ang COMELEC sa dalawang party list group na ito. At yan naman po ang pinapangako po ni Chairman Garcia po. Opo. At yun na nga po yung video, mga kababayan. At yun lamang po yung ating maibabahagi sa inyo sa gabing ito. Gumawa lang po kami ng maliit na content para lang po ma-update naman po kayo sa mga nangyayari po sa ating bansa, mga kababayan. Yun lamang po ang aming maibabahagi, mga kababayan at mga kapatid sa Luzon, Visayas at Mindanao at lahat ng mga kababayan natin sa abroad, mga OFW. Magandang gabi po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat saan man po kayo naroroon. God bless po.